tapos palitan ko lang yung C out, magiging lang po siyang X over V. Pero ang problema kasi dito, dapat yung variable natin is in terms of X at saka time lang. In terms of X saka time lang, nagkaroon ka pa ng, may variable X ka na dito, may another variable ka na naman. So hindi pwede yan, no? Hindi mo ma-integrate yan kasi kapag ganyan. So dapat si volume is mapalitan mo siya in terms of uh, kung kaya ng X, edi in terms of X. Kung kaya ng time T, edi in terms of time T. Ganun. So paano po natin siya gagawin? Paano po natin i-compute yung final volume po natin? Ang final volume po natin class ganito. Volume is equals to, start ka sa initial volume, mag-add tayo ng change in volume. Okay? So ganun. Para po makuha mo yung final volume, so you have the initial volume, add ka ng change in volume, yung delta V. No? Ngayon, paano po natin kukunin naman yung delta V? Ganito. Sa pagkuha po ng Q, 'di ba? Sa pagkuha po ng Q, yun po ay equal sa volume over time. So this is a basic formula from your hydraulics, no? Volume over time. Tapos, let's say gusto kong makuha yung change in volume po diyan. So yung change in volume po natin or yung volume lang muna, no, is QT. 'Di ba? Volume is equals to QT. So kung gusto ko makuha yung change in volume, kailangan ko muna makuha yung net flow rate po na nito, delta Q, tapos times time T. So therefore, yung change in volume is equal po siya. Ang delta Q is ipagma-minus lang natin yung Q in at saka yung Q out. So that's Q in minus Q out times time T. Ayan. So, eto niyan, no? Yung, eto niyan class yung ilalagay po natin dito. Okay? So, yan po yung ipapalit natin yan. Ay, hindi. Sorry, hindi pala dyan. Dito pala. Ayan. So, yun pala ang ipapalit natin dyan. So, balikan po natin ito, si dx over dt, blah, blah, blah. So, dito na lang ulit. Yan. Tapos, yung x over v naman. So, we have x over yung final volume class is eto. So, we will start with the initial volume plus delta V is, eto yung delta V natin. So, quantity Q in minus Q out times time T. Ayun. So, ito po yung magiging formula natin, no? Para po sa, ano, sa case 2. Kapag hindi po equal yung Q in natin tsaka yung Q out. Okay, pero ano eh, parang mapapansin mo parang, ano 'to, ganyan 'no, parang, ano ba ibig sabihin nito, parang gano'n. Paano mo siya paano naman siya integrate, parang gano'n. So ganito po, i-re-rearrange po natin 'yan. So we have dx over dt dito, tapos eto po, ita-transpose natin 'yan sa kaliwa. So magpa-positive 'yan. So magpa-positive 'yan, pagpalitin lang po natin itong x class ilalabas ko lang sa parenthesis 'no. So parang pagpalitin lang natin ng puwesto itong dalawang 'to. So magiging siyang quantity VO plus Q in minus Q out times time T. Ayun, tapos may Q out tayo dito, tapos eto nilabas ko lang yung x 'no. Tapos eto, ililipat po natin siya sa kabila, equals to negative Q in C in. Teka, hmm. Okey. I think okey naman na 'yan 'no. So, ano 'to class? Okey, ano 'to, ikaw bahala kasi class kung anong gusto mo i-memorize sa dalawang 'yan, eh, 'no. So, iba-box ko na lang yung dalawang ito, Sorry, ni-arrange lang naman natin kasi itong pangalawa. So, eto kasi,
Ang masasabi ko dito is linear equation of order 1 yan. Yan. Linear equation of order 1 yan, class, no? Ano lang siya, linear in x. Okay, linear in x. Bakit? Para nangyari, ito po yung x prime natin. Tapos ito po ay x raised to 1. Ito po walang x dyan. So, x raised to 0. Tapos ito po ay, ano siya, p of t. Ito naman, q of t. Ayun po. So, excited na ba kayo, class, mag-linear equation of order 1? So, paano po natin siya gagamitin yan? So, yan po yung application ngayon. Linear equation of order 1. So, parang ano, parang komplikado siya sa una. Pero kailangan kasi malaman mo yung derivation niya. Kasi medyo mahirap naman talaga kung i-memorize mo lang to. Okay, mahirap po, class, kung i-memorize mo lang yan. So, paki-practice na lang po siguro yung derivation. Okay, so apply po natin dito. Tingnan natin, class, kung tama po yung mga pinagsasabi natin dito. Okay, so class, ganito po gagawin natin. Copy ko to, yung ating equation. Yan. Tapos basahin natin muna yung problem, no? So, a tank contains 200 liters of fresh water. Siguro, no, drawing, kailangan natin ng drawing din ulit. Yan. So, lagyan na lang natin ng drawing ulit dito. Tapos, lagyan natin ng mga data. So, yung ano, ayan, yung Q in po natin, a tank contains 200 liters of fresh water. So, ito po ay 200 liters. Fresh water, so zero muna din ito. Brine containing 2.5 Newton per liter. So, ito yung concentration na pumapasok, 2.5 Newton per liter. Runs into the tank at the rate of 8 liters per minute. So, ito po yung 8 liters per minute. And the mixture kept uniform by stirring runs out at 4 liters per minute. So bago na yung Q out natin ngayon. 4 liters per minute. Ayan. So find the amount of salt when the tank contains 240 liters of brine. So ano sabi dito? Amount of salt. So ano po yung X niyan? Amount of salt. Pag yung volume is 240 liters na. Volume ang nakalagay. Hindi po time. Hmm. Okay. 1027. Concentration of salt. Concentration nung mixture kapag after 25 minutes. So when T is 25 minutes. Okay. So nagka-challenge yung mga tanungan natin dito, 26 muna. So pagdating sa 26, ganito ang gagawin muna. Kasi syempre, kailangan natin dito in terms of amount ng salt, in terms of time, ganyan. So bakit may volume po na nakalagay dyan, 240 liters? Ang question po natin, kailan ang volume mo ay magiging 240 liters? Kailan magiging 240 liters ang volume mo? So paano yun, class? Naalala niyo po yung formula natin sa final volume? Ang final volume is initial volume plus Q in minus Q out times T. Which is ito yun. 'Di ba? Ito yun eh. No? Ngayon, at a volume of 240 liters equals to with initial volume of 200 liters plus quantity, Q in ko is 8 liters per minute minus Q out ko is 4 liters per minute times time T. Ayun na. So, masosolve mo, class, kung ano po yung time T para mag 240 liters ang iyong volume. 240 minus 200, then divided by 4 lang yan. 10. So, 10 minutes. So, pwede mo nang interpret ito na when time t is 10 minutes, ano yung x? Di ba?
So ganun, when t is equals to 10, ano po yung x? So ganun po ang magiging interpretation natin nun. Okay? Ayun. Tapos, di naman siya mahirap actually, class. Di naman siya ganun kahirap, class. Kasi, ang gagawin mo lang is isa-substitute mo lang siya dito. Yung mga meron tayo dyan. So, balikan natin yan. Okay? So, proceed tayo dyan, class. Meron tayong dx over dt. Tapos, plus quantity. Substitute mo lang po ang meron tayo. Q out po natin is 4 liters per minute. Initial volume is 200 plus quantity. Q in is 8 minus Q out is 4 times time t. Then quantity x. Ayan. Equals to negative Q in C in. Um, negative 8 times 2.5. Teka lang ah. Ba't parang ano? Wait lang ah. May naano lang ako dito. Okay. Class, may mali pala ako dito. Balikan natin 'to, class, ha. Kaya pala nagtataka ako, bakit naka-negative 'to? Sabi ko, ba't naka-negative 'yun? Class, 'di ba dx over dt equals q in ay, ayan. So, equals sa ganito. Ang ginawa natin, eto, transpose natin, so naging siyang ganito. Pero ito, nasa right side pa rin naman. So, bakit ko siya ini-negative? Mali pala, class, 'no? Wala palang negative sign 'to. Nakita ba? Ayun 'no, andito lang naman siya, eh, nasa right side pa rin naman siya. Sadyang linipat ko lang ito kaya nag-positive lang siya dito. Okey? Ayan, buti na lang pala napansin muna natin 'no. So, hindi dapat naka-negative pala 'to. So ayan, tanggalin ko lang yung negative sign diyan. Ayan siya dapat. Okey? Sige, proceed na tayo ulit. So tapos simplify lang natin 'to, dx over dt plus, sige nga, magiging 'tong ano, magiging 'tong 4 all over 200 plus 4t tapos times x. Then ano, equals to 8 times 2.5, 20. Hmm, ano pa ba? Kuha tayo ng ano, kukuha tayo kasi ng integrating factor dito 'no. Pero sandali, okey, okey. Eto kasi puwede akong mag-factor out ng 4 diyan 'no. Factor out tayo ng 4 diyan. So, we will have dx over dt plus, so 4 over 4, ano 'yun, parang finactor out natin yung 4 sa numerator, ang matitira sa numerator is 1. Tapos finactor out din natin yung 4 sa denominator, so magiging siyang 50 plus t. Basically sinimplify mo lang, ayun, sinimplify mo lang yung nasa loob 'no. So para madali lang po yung ano, yung POV natin dito, linagyan ko lang siya ng ano, parang finactor out lang natin. So ayun, puwede ko ng tanggalin 'to 'no, yan tanggalin na natin. So ayun po, linear in x po siya 'no, linear in x. So ito po yung ating ano, yung ating P of t, tapos ito po yung ating Q of t. And then, yung approach ko sa linear equation of order 1 is kukuha ako ng integrating factor, lambda. The integrating factor is e raised to integral of P of t dt, e raised to integral of 1 over 50 plus t dt. Ano yan?
If u ko is 50 plus t, derivative po nun is dt. So, pwede akong mag-ln dyan. So, it will be e raised to ln of 1 over 50 plus t. Ayun siya nun. No? Tapos, e raised to ln, so pwede kong ilabas yan. Ano lang siya, 2, 1 over 50 plus t. So, ito na yung ating integrating factor niyan. No? Ayan. So, ayan na po yung integrating factor natin yan. Yan, madugo pala talaga class, no? Yan, medyo mahirap talaga. Okay, tapos, gagawin ko nun, linear times, ano? Linear times the integrating factor, sabi ay magiging exact siya. Okay, so sabi po ay magiging exact siya. So, kumbaga, kunin natin yung dx over dt plus quantity 1 all over 50 plus t tapos times x equals to 20. Then, ang gagawin po natin dyan, sa buong equation natin na ito, i-multiply po natin ng 1 over 50 plus t. Oh, so mag-i-squared lang pala ito, no? Ayan, mag-i-squared pala yan. Teka lang, ah. May mali, class. Okay, ayun, medyo nalulutang na ako, ah. Nawawala ako sa focus, class, no? Ano pala, teka, class, ang integral po ng du over u is equals to ln of u plus c. So, if eto po nun, yan, du over u siya, so ito yung u natin, so it should be e raised to ln of 50 plus t. Ayun pala siya dapat. So, tapos equals to 50 plus t. So, binabawi ko na yung sinasabi ko. Madali lang siya, ganyan. Binabawi ko na, class, no? Ayan, medyo nakakalito na, grabe. So, ano, class, ang gagawin po natin dito? Multiply na po natin ng integrating factor, yung ating linear equation. Multiply na po natin ng 50 plus t. Okay. So, ano po mangyayari dito? Siguro ganito din, no? Kasi gusto nga natin siyang maging exact. So, kumbaga, tatanggalin natin yung dt sa denominator. So, lagyan na natin, multiplyan na natin din ng dt. Isabay na po natin. So, ito pong una, magiging siyang 50 plus t times dx lang. And then plus, dito naman, cancel out yung 50 plus t. So, magiging siyang x times dt equals to, ito naman, um, ano, gawin natin siyang ano yung 20 times 50 muna, no? 20 times 50, 1,000. So, 1,000 plus 20 t dt. Okay, tapos saka natin pagsama-samahin yung dx tsaka yung dt. So, ito po ay 50 plus t dx. Ito, class, no, itong dalawa parehong naka-dt yan. So, equals to quantity 1,000 plus 20t minus x, then naka-factor out na agad yung dt. Ayun. So, anong nangyari po, no? Ito po yung m natin. Yan. Ito po yung m. And then, ito po yung n. Okay? Then, testingin natin, class, kung exact differential equation nga siya. Ayan. So, testingin natin kung siya po ay differential equation. So, paano po yan? Partial derivative ng m with respect to t. Kasi naka-dx tayo dito, so with respect to t, dapat siya natin ipa-partial derivative 1. Hmm, teka lang. Ay, wait lang. Review ko lang, class, oh. Anyari? Anyari? Mali yung sign ko ba ng x?
Okay, alam ko na. Alam ko na. Ano ba 'yan? Pagka nga pala class nagche-check tayo ng ano, ng exact differential equation, 'di ba ganito 'yan? M dx plus N dy equals to 0. Eh, kaso nasa kabilang side pala yung N. Nasa kabilang side pala yung N. So, mali 'yan. Plus, okay, mali 'yan yung ginagawa natin. Um, 'Wag muna natin siyang i-highlight na lang. So, 'wag na lang muna natin siya i-highlight. Copy ko lang 'to. Pero I hope class nakakasunod po tayo sa mga corrections natin. Yun. So talagang binabawi ko na yung sinabi kong, madali lang yan, ganyan. Ayan. So, ano pa? Ima-minus natin 'to. Ililipat natin sa kabila, equals to 0. So tapos nun, ito yung M, and then ito yung N. Okay. Tapos nun, siguro naman tama na 'to 'no? Partial derivative ng M with respect to t is equals to 1. Tapos ito yung buong, N mo 'no? Kumbaga, sige, clarify lang natin 'no, na yung N po natin is equals to -1,000, minus 20t plus x 'yan. Yun po yung N. So kapag ipa-partial integrate ko yung N with respect to x, 1 din siya. So therefore, exact differential equation. I hope nakasunod po. Yun. Ay naku. Hmm. Ngayong exact DE na siya, dun na tayo sa step by step niya. So step 1 natin again 'no, so nakakailang ano tayo 'no, nakakailang exact DE pala tayo ngayon 'no. Integral of, sige, M with respect to x. So integral of 50 plus t with parang pareho kasi 'no, plus t with respect to x. So kapag i-integrate natin 'yan with respect to x, so pareho silang constant, we will have 50x 'no, plus xt. Okay, so ito yung step 1 natin. Step 2, ito yung n. So kunin natin itong n muna. Then yung n kasi natin is with respect to t naman siya dapat. So eliminate the terms with x from n. So which is ito, cancel yan. Then saka natin integrate na yan with respect to t. So integral of n with respect to t. Integral of -1,000 minus 20t with respect to t. So magiging siyang -1,000t. Tapos ito, t squared over 2, so -10t squared. So ito naman po, yung step 2. And then step 3, okay, step 3, pag-a-add po natin. So I have 50x plus xt plus neto. So plus neto 'no, plus lang naman, so ganyan na 'yan. Tapos equals to c. So this will now be our general solution. Ayan. So you have to solve for the arbitrary constant muna, yung C. So initially class fresh water siya. So at t is equals to 0, yung x natin is 0 lang din. So kung ganun, edi cancel to, cancel to, cancel to, cancel to. So lahat yan cancel. Therefore, yung C natin is equals to 0. So ayan ang mangyayari. Copy natin to. Pero gawin lang natin sa C is naka-0 lang po siya. So now we have a particular solution. Ayan. So ito na yung particular solution natin. Then, ano yung tinatanong kasi nung una? So yung tinatanong sa una, ano yung amount x when time t is 10 minutes, no? So nasabi na naman natin kanina na time t should be 10 minutes. So
at volume equals to 240 liters, that means na yung time t natin is equals to 10 minutes. Ano po yung amount x, no? So, substitute, bali 50x lang yan, plus x times 10, tapos minus 1,000 times 10, then minus 10 times 10 squared equals to 0. So, tapos, shift solve na lang. Yan. O kaya, no, sige, negative 1,000 times 10 minus 10 times 100 yan. Lipat ko sa kabila. Tapos 50x plus 10x 60. So divided by 60. Yun, 83.33. Newton. Okay, 27. The concentration of salt in the tank after 25 minutes. Ayan, madali na lang ba ito? Tingnan natin, no? Paano po yung magiging ano dyan? So, we have the particular solution na. So, tapos nun, concentration of salt in the tank after 25 minutes. So, ganito muna. At T is equals to 25 minutes. So, isosolve muna natin yung X. Okay, solve muna natin yung X. 50 times X plus X times 25 minus 1,000 times 25 minus 10 times 25 squared equals to 0. So, negative 1. Ayan. Amount of salt is 416.6667 Newton. So, para po makuha natin concentration, concentration is equals to X over volume. So, ngayon, ano po yung magiging final volume po natin? So, yung final volume po natin, so bali ganito na lang, substitute na lang natin dito. 416, o kaya sige ano, kunin muna natin to, no? Separate na lang natin yung solution niya. So, bali para makuha ko yung final volume niya, that is the initial volume plus Q in minus Q out times T. Ganon. Initial volume ko is 200 plus Q in is 8, no? Minus Q out is 4. And then 25 minutes, so times 25. 300 liters. Ayan, 300 liters. Then, pag-divide lang natin. So, therefore, concentration dun sa picture is equals to 416.6667 divided by 300. 1.39 Newton per liter.
May hanapin lang ako class 'no, para sa matrices. Okay, so class, proceed na ba tayo? Teka lang 'no. Okay, so matrices po 'no, a rectangular array of elements arranged in rows and columns usually enclosed in brackets. So sa pag-determine kasi natin ng matrices 'no, yung size niya, ganito, M by N. So which is po yung M po natin is yung the number of rows, tapos yung N naman po natin is the number of columns, no? So rows by columns muna yan. Vector naman po class, kumbaga one row lang po siya o kaya one column lang siya. Ayan, ano po yung mga types of matrices natin dito? Meron po tayong square matrices. Kapag square matrices class, edi equal po yung number of rows mo sa number of columns. Kapag hindi po equal, rectangular naman po siya. Row matrix or row vector, pag isang row lang po ang meron ka. Column matrix naman siya pag isang column lang po ang meron ka. Kapag naman po identity matrix, ang identity matrix po is a square matrix where the diagonal elements are 1 and the rest of the elements ay 0. So, yung ano ganito, no? Yung identity matrix, yan, yung identity matrix is ganito siya. So, for example, 1, 1, 1, yung ating main diagonal, and then the rest of the element is puro 0 na po siya. Yan po yung identity. Zero matrix, so all elements ay zero, no? Diagonal matrix, so a square matrix in which every element except the main diagonal elements is zero. So pag sinabi naman pong diagonal matrix, no? Yan, pag sinabi naman pong diagonal matrix, let's say meron tayong 3 by 3 na lang ulit na sample. Tapos 1, hindi naman necessarily na 1 siya, no? So puwedeng kunwari 4, -3, tapos 5, and then the rest puro 0 naman na po, ayun. So sample po ng diagonal matrix. Scalar matrix is a type of diagonal matrix where all elements on the main diagonal are equal. So paano yung class 'no? So scalar matrix naman, for example meron tayong ulit na 3 by 3. Type of diagonal matrix na all elements on the main diagonal ay equal. So for example, 3, 3,
3, then 0, 0, 0, 0, 0, 0. So yan po yung mga nagiging types of matrices natin. Triangular matrix naman po, no? Okay, triangular matrix naman. So meron tayong dalawa. So we have upper triangular matrix at saka lower triangular matrix. So paano po yung pinagkaiba nung dalawang 'yan? So let's say again na meron tayong 3 by 3 matrix na naman diyan. Ayan. Tapos square matrix din, no? So square matrix na naman where all elements below the main diagonal are zero. So for example, gawa lang tayo dito ng 2, 5, 7, tapos lahat ng mga nasa ilalim puro naka-zero. Yan. Tapos yun dito, hindi zero, no? So pwede kunwari -1, 6, tapos 4. Pero pwede naman mag-zero yan, no? Pwede naman mag-zero, okay lang yan. Pero hindi lahat zero. Okay, tapos lower triangular. So square matrix where all elements above the main diagonal naman ang zero. So for example, ano na lang, 2, 5, 7 na lang din. Pero zero naman class yun nandito sa taas. Tapos meron tayo for example -3, tapos 1, tapos -1, ganyan. So sample lang po yan. Then, transpose. Transpose of a matrix is found by interchanging its rows or columns into rows. So, babagbaligtarin mo lang class kapag transpose naman. So, ganito, no? So, kapag magta-transpose ka ng matrices, so for example, eto, um, gawa tayo ng ganito na lang. Let's say meron tayong 2 by 3 na matrix dito. Okay, 2 by 3 matrix. Tapos, for example lang ano natin, 2, 0, -1, tapos -4, 5, and then 9. For example, ganyan. So kapag ita-transpose mo siya, for example, ito po yung matrix A natin, tapos yung transpose po niya, ayan, yung magiging transpose po niya, yung row, gagawin mong column. So, kanina 2 by 3 siya, no? 2 by 3, magiging siyang 3 by 2, gano'n. So, ganito, yung row 1 magiging column 1, 2, 0, -1. Yung row 2 magiging column 2, -4, 5, 9. Okay, so yan po yung pag-transpose. Ano naman pong next? Negative of a matrix is obtained by multiplying each element of the matrix by -1. So hayaan mo na yan, no? Gets na yan. Pag ine-negative mo ang isang matrix, multiply mo lang din ng -1 lahat lahat ng elements. Symmetric matrix is kapag po nag-ano ka, kapag transpose mo siya ay wala nagbago. Ayun, equal pa din siya. Skew symmetric matrix, so kapag transpose mo po siya, is nag-negative po siya yung matrix mo. Ayan. So, I guess okay na yung mga yan class no sa ating explanation sa iba-ibang types of matrices. So, shall we proceed po sa addition and subtraction of matrices pa ba? Ayan. So, proceed tayo class, no? Hmm. Okay. So, kapag mag-a-add ka ng matrices, okay, kapag po mag-a-add ka ng matrices, applicable lang po siya. Yan. Applicable lang po yan. Okay. Applicable lang po siya sa mga matrices po of the same size. So, since pareho naman silang 2 by 2, pwede mo silang ipag-add. So, A plus B is equals to, meron tayong 2 by 2 matrix. Ayan, 2 by 2 matrix. Tapos, pag-add mo lang class, yung 0 tsaka yung -4, yung magkaparehong element. So, 0 plus -4. And then 7 plus +1, 2 plus 8, and then -3 plus -5. So, magiging siyang, yan, magiging siyang
-4, 8, 10, -8. Ayan. So, ito na po yung ano natin, final answer. Okay, paano naman tayo mag-multiply ng matrices? So, matrix A times matrix B. Matrix A times matrix B. Let's say ganito, matrix A mo-multiply mo sa matrix B. Tapos yung size ng ano, matrix A, sabihin natin ano siya, x by y yung size niya. Tapos si matrix B, y by z. Ayan. So dapat po, kung nauna yung A, tapos pangalawa yung B, so yung order class nagma-matter yan, no? So dapat po, yung dito sa loob natin is equal or same po sila. So kumbaga, ito yung row ng A, ito po yung column ng A, ito po yung row ng B, ito po yung column ng B. So pareho po yung ano, equal po yung column ng A sa row ng B. And then ang mangyayari nun class, ito yung magiging resulting size natin. X by Z. Ito po yung ating resulting size. Ayan. So ngayon po, no? Kung titingnan po natin yung dito, ang matrix A kasi natin, ang matrix A kasi natin is 2 by 2. Yung matrix B natin, 2 by 2 din. So equal sila, okay? Equal sila. Tapos yung magiging size, ito, ah, magiging 2 by 2 lang din siya. Okay, so yun po, magiging 2 by 2 lang din siya. Okay, so paano po yung magiging solution natin? Okay, so for our solution, gagawin mo, row 1 muna, multiply, ito po ay first, ano no, first row, first column. No? Row 1, column 1 yan. So yung row, kung row 1, column 1 yan, kasi ano yan, magiging 2 by 2 siya, so apat na elements po ang mangyayari dito. So yung for the first element, it should be row 1 times column 1. Okay, row 1 times column 1 nung kabila. Ayan. So magiging siyang 7 times -4 plus 2 times 8. Okay, for the first element. Okay? Tapos zoom in ko na lang po 'yan, 'no? Dito naman ano 'to, ito po ay row 1, column 2. Row 1, column 2. So kukunin mo yung row nito, multiply mo sa column 2 naman, ganyan naman. 7 times 1 plus 2 times -5. Next, dito naman tayo. Ito po ay row 2, column 1. Ito ay row 2, column 1, 'no? Row 2, column 1. So, kukunin mo yung row 2 nito, tapos column 1 nito. Ayan. So, 5 times -4 muna, tapos plus -3 times 8. And then how about this one? Row 2, column 2. So, kunin mo yung row 2 at saka yung column 2, yan po ang pag multiply mo. 5 times 1 plus -3 times -5. Okay, so magiging result nito, yan ano po yung 7 times -4, 7 times 7 times -4 plus 2 times 8. 2 times 8, -12. 7, ano 'to, -10. So 7 minus 10, -3. -20, -24, -44. 5 plus 15, 20. So, yun na po yung answer natin. So, bakit po natin yan ano, dinidiscuss?
Kasi yan po yung basic na tinuturo pagdating sa matrices 'no. Kumbaga ano, ibig ko sabihin, bakit po natin siya dini-discuss, eh, meron naman po tayong Caltech niyan. Yun 'no. May matrix po tayo niyan class, ayun 'no, mode, matrix 'no, mode 7. Tapos tatanungin ka niya ng matrix 'no, anong matrix po ang gagamitin mo. So for example, matrix A, tapos hanapin mo yung ano diyan, yung matrix A natin 2 by 2 eh 'no. So bali baba mo lang, ayun 2 by 2. So 3, yan 2 by 2. Tapos input mo lang class yung matrix A po natin. So 7, 2, 5, -3. Okay, tapos clear all lang po natin. Then para makapag-input ako sa matrix P, apps, and then ikaw bahala kung dimension or data, kahit ano naman diyan muna. So kasi nagsisimula pa lang tayo mag-input dito. So data na lang class 'no. So tatanungin ka niya anong matrix ka mag-i-input ng data, matrix P. So tapos hanapin ko ulit yung 2 by 2, tapos yan. Then input ko po -4, 1, 8, -5. Then pagkatapos na, clear all. Then kunin ko yung matrix A, so apps, tapos yung matrix A multiplied by apps matrix P. So doon mo siya makukuha, -12, -3, -44, 20. Ayan. Pero kasi parang parang off kasi class kung hindi ko siya sisimulan sa gano'n 'no. Pero the manual solution is still important kasi paano kung may variable po tayo na element. Okay, so kung may variable po tayo na elements, ganyan, so hindi mo na siya magagamitan ng Caltech. Unless na yun po yung final answer mo, pwede kang mag-trial and error, mag-back solve ka, gamitin mo yung choices, ganun. Okay, so doon naman tayo sa ano, sa determinant naman. So meron nga tayo class yung mga determinant ng isang element lang o kaya 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 ganyan, 'no? So gano'n po. Pagka determinant po class, determinant is only applicable to square matrices. So kapag hindi po siya square matrices, wala pong determinant 'yan. Okay, so pang square matrices lang po 'yan. And then, paano po ang pagkuha natin ng determinant? So, sa pagkuha ng determinant 'no, ng ano, so ganito, kunin ko na yung matrix B natin, 'yan. Kunin muna natin yung matrix B, 1, 3, 4. Tapos ang gagawin po natin dito is ika-copy ko muna yung first 2 columns. Okay, ika-copy ko po yung first 2 columns, 'yan. Okay, then kuha na tayo ng determinant ng B. So, sa pagkuha po ng determinant, ano po 'yan, lahat po ng mga diagonal elements pababa, pagmo-multiply mo, pag-a-add mo, kumbaga ano, summation po siya ng mga diagonal elements na pababa, ta's ima-minus mo siya sa mga diagonal elements pataas. Ayan. Pero class yung ganito nating method 'no, 'yan. Hanggang 3 by 3 matrices lang 'yan, hanggang 3 by 3 lang. Pagka 4 by 4 na siya, ibang usapan na 'yan. Okay, ibang usapan na po 'yan. So gagawin natin class ganito, so ano lang, 'yan paki-multiply lang yung mga 'yan 'no. We have 1 times -1 times 5, then add ko siya dito, tsaka dito, 'yan. So magiging siyang plus 3 times 0 times 6, and then plus 4 times 7 times 9. Then etong buong ito ay ima-minus ko dun sa mga pataas naman. So dito, dito, tsaka dito. So yan po ay 6 times -1 times 4 plus 9 times 0 times 1 plus 5 times 7 times 3.
So, simplify lang natin 'to niyan. Ito po ay -5, then cancel 'to, 0. Tapos ito, ah, teka, 4 times 7 times 9, 252 minus 24, -24 plus 0, 35 times 3, 105. Then simplify. So we have ano po, -5 plus 252, minusan ko ng -24, minus ako ng 105, 166. So siyempre, baka may nag-try na po sa inyo class ng Caltech mode, matrix, say matrix B na lang 'no, matrix B, hanapin mo yung 3 by 3, ayan po yung 3 by 3. Tapos input mo yung matrix B. So 1, 3, 4, 7, -1, 0, tapos 6, 9, 5. Ayan. Tapos after mo siyang input yung 3 by 3 matrix natin, clear all mo lang siya. Then apps, asan yung determinant diyan? Down arrow mo after mo mag-apps. Yan, dun po lilitaw yan. So again 'no, apps, tapos down arrow, ayan po yung determinant natin. So ano yan 'no, determinant, transpose, identity, adjoint, inverse. Eto ang alam ko class na mention ni sir kanina yung sa inverse 'no, turo ko daw yung inverse ganyan. Though meron siya sa Caltech class 'no. Baka kasi alam mo yun parang, may Caltech naman ng inverse 'no, 'di naman makikinig dun sa manual solution ganyan. Ah, pero meron siyang inverse sa Caltech 'no. Yun po, kaso medyo mahaba pa kasi yung proseso para sa inverse. So yan, medyo mahaba pa po yung proseso natin 'no. Paano ba yung sa inverse dito? Kasi kailangan muna natin nung, determinant, kailangan din natin ng cofactor, kailangan nung adjoint, tapos yung inverse, dun mo siya makukuha nun, gano'n. Hmm, teka lang, Ay, tapusin ko muna 'to, sige. So, ang mangyayari nun, determinant 'no, so 1, then apps matrix B, yan, okey na yan, lagyan mo na lang ng close parenthesis or kahit wala, equals 166. Okay, next natin na ituturo ano, parang siyempre limited na lang din naman yung time natin. So, additional na lang siguro 'no, kunwari ano, follow-up question na lang. So, kunwari gusto kong makuha yung trace ng matrix B, trace of a matrix. So, what if gusto kong makuha yung trace ng matrix B? Madali lang 'to, as in legit na 'to class 'no, madali lang talaga 'to. Hindi ko babawiin yung sinasabi ko. Sum of the diagonal elements. Kasi class, wala naman ito sa Caltech, eh, 'di ba? Wala naman siya sa Caltech 'no. So, paano kung tinanong ka, "What is the trace of the matrix?" Ganito, ganyan. So, paggaan mo lang class yung mga diagonal elements nito, 1, -1, 5. So, may trace ng B is 1 plus -1 plus 5. So, equals to 5, 'yan.
Sabi sa inyo, eh, 'no, ang dali lang niya, eh. Mm. Okey, so ito pa, dagdagan pa natin. Ito common din kasi 'to 'no, minor. Tapos let's say ano, um, say gusto natin kunin yung M21, and puwede siyang tawagin as B21, ganyan siya. So, paano kasi yung matrix B natin 'no, so copy ko lang 'yan 'no. Ah, ano 'yun, 5, ayan 5. Okay, so class, ito po ang question natin. So common kasi nga ito yung minor ng matrix 'no. Kasi kailangan mo rin siyang gamitin sa kapag 4x4 na. Ayun, ginagamit din kasi yan kapag 4x4 na. Although sa Caltech natin class 'no, applicable naman siya hanggang 4x4 matrices 'no. 'Di ba hanggang 4x4 lang naman 'no, wala ng 5x5. So class, ayun po, paano po kumuha ng minor? I mean ano class 'no, kailangan pala kumpletuhin pala natin. Paano po kumuha ng minor ng matrix 'no? Baka kasi isipin mo, "Hala sir, anong minor naman ang gusto mong kunin?" Gano'n. Baka gusto mong kumuha sir ng high school ganyan. Uy, joke lang, ay. Joke lang 'yan class 'no, biro lang 'yun 'no. So siyempre hindi puwede yung gano'n. Kailangan kumpletuhin mo yung sinasabi mo. Minor ng isang matrix 'no. Sino po ba yung sino po ba diyan yung mga ano, baka may puwede kayong ituro diyan na tropa niyong tirador ng minor, bawal 'yun 'no, bawal 'yun. Okay, so ano po class, sa pagkuha po ng minor ng matrix, ganito mangyayari diyan. So since 2, 1 po yung nakalagay dito 'no, Ivan Papa po sir. Tama ba 'yun Ivan? Tirador ka daw ng ano, ng matrix, eh. Ay hindi, tirador ka ng ano, tirador ng matrix. Tirador ng matrix 'no. Ito class ano 'to 'no, ibig sabihin niyan, row 2, column 1. Ayan, row 2, column 1. So sino po yung row 2, column 1? Ang nasa row 2 natin ito, yung column 1 natin ito, okey? So row 2, column 1, bale yung tinutukoy dito is itong element na 'to, 'yan. Yan yung nasa row 2, column 1. Kukunin natin yung minor ng 7 ng element na 'to. So anong gagawin mo nun, iko-cross out mo lahat ng elements na nasa same column niya at yung mga elements na nasa same row niya, eto na lang po ang matitira. So ang gagawin mo nun, so magkakaroon ka niyan ng 3, 4, 9, 5. Ta's kukunin mo yung determinant niya. Okay, so paano po kukunin yung determinant niyan? So magiging ano niyan, ganito, say B21 'no. So magiging ano niyan is yung parang ganito pa din, 'yan. So ganyan pa din siya 'no. Pero since 2x2 siya, hindi ka na magka-copy ng columns dito. So diretso na, 3 times 5 minus 9 times 4, gano'n na siya nun. 3 times 5 minus 9 times 4. So diretso lang siya nun, 'pag 2x2 matrix lang naman na ayun. So 3 times 5 minus 9 times 4, -21. Ayan. So, 'di natin mako-confirm kasi wala naman talaga ano na 'to, follow-up question lang siya. So, pero gano'n siya 'no, 3 times 5, 3 times 5 minus 9 times 4, -21. Okay. So, I think ano, sige last na lang. Last na lang po class 'no, kasi parang parang nabitin ako class kasi may kasunod talaga 'tong ano, 'tong minor, eh, yung cofactor naman. Cofactor of a matrix. Eto yung kasunod kasi niya. Ang cofactor po kasi ng matrix is a signed minor. Ayan. Signed minor of a matrix naman yan. So, paano po yung signs po niya? Ganito. So, let's say meron tayong ganito, yung
sign conventions natin. No? Yan. Tapos, ang nagiging sign convention kasi natin, for the first row, for the first element, yung nasa first row, first column, positive ang sign dyan. And then, alternating signs na. So, negative, positive, and so on. So, dito naman class natin siya tignan. Negative, positive, and so on. Tapos yan, basta alternate siya. So, yan, alternate lang siya nun. Okay? So, for example, gusto kong kunin nga yung cofactor of, cofactor of B21. So, cofactor po ng B21, saan siya equal? Signed minor siya. So, ah, yung cofactor po ng 2, 1, ito po yun, yung element na 7 na ito, yung sign niya class is negative, 'di ba? So ito yung katumbas niya. So kukunin ko itong negative na ito, tapos yung kanyang minor is negative 21. So that is equals to positive 21 siya nun. So ganun po yung pagdating sa cofactor naman. So kaya ano class diniscuss ko na kasi ano siya continuation kasi siya talaga nung minor. Hmm. Okay, so any question po? Ayan, hindi ko na matuturo class yung inverse 'no, kasi ano, mahaba 'yun, mahaba 'yun class. Pero kung gusto niyo yung step by step niya, ang gagawin kasi do'n determinant. Tapos, kukunin mo yung determinant. After mong kumuha ng determinant, parang ise-set aside mo siya, kukuha ka ng cofactor ng matrix. So kumbaga, lahat po kaya siya matagal. Kasi for example, gusto kong kunin yung inverse nito. Kailangan kong makuha yung cofactor ng kada elements. 1, 3, 4, lahat ng elements, kukunin mo yung cofactor niya. Tapos ipapalit mo sa mga elements. So para makuha mo yung cofactor ng matrix. Tapos mag-a-adjoint ka, ita-transpose mo yung cofactor matrix mo. Tapos yung cofactor, yung adjoint mo, i-divide mo na determinant. Yun na yung magiging inverse nun. So sige, any question po? Kung wala pong question, I think pwede na po tayong mag-end do'n. May question po ba? Okay, sige. Kung wala na pong question, yun lang po class. Good day class. Thank you po, thank you. Bye.